Makukulong siguro ako dahil sinulat ko ito. Ang mga pari ay hindi dapat kinikwento ang mga sinasabi sa kumpisal. Pero eksepsyon ang taong ito. Kailangan ikwento ko ito kung sino man ang makikinig sa akin. Ilang taon na ako pare at nakasanayan ko na ang trabahong ito. Kaya nung may isang lalaking pumasok sa simbahan at dumiretso sa kumpisalan, hindi naman ito kakaiba. Hindi siya nagpakilala at normal naman yon. Maraming may gusto na hindi sila kilala pag kinukumpisal ang mga kasalanan nila. Hindi ko rin siya nakita ng maigi. Nakasuot siya ng gray na sweater na may kaput siya at nakakubli ang pagmumukha niya. Kaya hindi ko na rin inisip ito. Pumasok ako sa kumpisalan kagaya ng ginagawa ko at binati ko sa mga salitang ginagamit ng mga pare. Tahimik muna siya. Binigyan ko ng ilang sandali. Siguro hindi niya alam magsimula. Kaya pagkatapos ng ilang minuto, tinanong ko na kung ano ang gusto niyang ikumpisal. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Sabi niya na pumunta siya sa gubat at sinabi niya na dapat alam ko na ang lahat. Yun lang ang sinabi niya na walang detalye, na parang yun ay malaking kasalanan na. Akala ko ay isa siyang hunter na humihingi ng patawad sa mga buhay ng mga hayop na pinatay niya. Siguro una niyang biktima at hindi niya nakayanan ang bigat ng buhay ng mga inosente. Nagkwento siya tungkol sa isang lote kung saan yung damo ay napakaberde kumpara sa ibang lugar sa gubat. At tungkol sa isang kubo doon. Tapos tumahimik uli siya. Tinanong ko kung bakit ito kasalanan at tumawa na lang siya ng sandali na nakakatindig balahibo. Nakakakilabot yung tawa niya. Hindi na siya nagpaliwanag. Tumayo siya at umalis. Nabigla ako sa nangyari. Akala ko isang kakaibang joke ito. Pero sigurado naman na hindi ko na makikita yung lalaking yon. Maling-mali ang akala ko. Bumalik siya nung kinabukasan at uling dumiretso sa kumpisalan na inaasahang sundan ko siya. At syempre ginawa ko, trabaho ko yun eh. Gusto kong linawin niya yung sinabi niya. Hindi ko makalimutan yung kinumpisal niya kahapon. Hindi raw siya nakakatulog at sinabi ko na ako din. Nagkakaproblema ako sa insomnia at tinanong ko kung bakit kasalanan ito. Tumawa na lang siya ulit na gusto ko nang kamutin ang balat ko sa pikon. May isa pang tao na palaging pumupunta sa simbahan na pagkatapos ng misa. Isang babaeng madalas nakaupo sa harap at nagdadasal ng sandali. Nag-uusap kami paminsan-minsan at okay naman siya. Mabait na bata. Nung bumisita siya uli, sinabi niya na may kutob siyang pinagmamasdan siya sa kanyang tirahan at hindi na siya ligtas doon. Sinamahan ko na lang siya magdasal para mawala yung masamang kutob niya. Araw-araw bumibisita yung estranghero at palaging maikli lang ang sinasabi niya. Wala naman sa mga ito ay kasalanan. Nung ikatlong araw, umulit na yung mga kinikwento niya. Yung gubat, yung insomnia niya, parang yung parehong kwento. Parang sirang plaka, parehong-pareho ang mga salita. Nagbago pagkatapos makausap ko yung babae na tumahimik siya nung una. Tinanong ko siya kung kilala niya yung babae dahil lang masama yung kutob ko sa kanya. Tumawa na lang siya. Kinagat ko yung labi ko hanggang dumugo. Wala na siyang ibang sinabi nung araw na yun. Alam ko na masamang taong yun eh. Isang linggo na siya pumupunta sa akin at hindi ko pa nakikita yung mukha niya. Palagi siyang nakakubli at dumidiretso sa kumpisalan. Minsan, nasa sulok lang siya. Wala talagang saysay yung pagdating niya. Sinubukan kong pumunta na mas maaga o mas tanghali pero wa-epek. Palagi siyang dumadating ilang minuto pagkatapos ng pagpasok ko sa simbahan. Parang alam niya kung kailan ako nandun para magkumpisal sa akin. Pagkatapos niyang pagtawanan yung tanong ko, kinabahan ako para dun sa babae na merong demonyong paaligid-aligid ay siguradong mas lalala pa yung insomnia ko. Hindi ko maalis sa isip ko yung babae. Hindi ko na natiis at pumunta ako sa bahay niya. Bilang pare, ang pwede ko lang gawin talaga ay basbasan yung apartment para bumuti ang sitwasyon niya. Nung una, ayaw pa niya ako papasukin. Kawawang bata. Sobrang praning tungkol sa bagay na hindi pa niya alam kung totoo. Wala naman siyang nakita, ang sabi niya. Pero malakas ang kutob niya na pinagmamasdan siya. Pinaliwanag ko ang intensyon ko at sa wakas tumabi siya para makapasok ako sa apartment. Nagpasalamat naman siya sa gagawin ko. Mas ligtas siya kung mabasbasan ko yung tirahan niya. Madama na rin niya na binabantayan siya ng Diyos.
Nagsimula ako sa bedroom niya kung saan pinakamalakas yung masamang kutob. May isang bintana na nakaharap sa bakuran at nung andun ako at tumingin sa labas, andun yung lalaki. Nakatitig sa akin pero nakakubli pa rin yung mukha niya sa gray na sweater na hindi gumagalaw. Andun lang siya ng ilang segundo. Tumawa ulit siya. Nakasara yung bintana pero sobrang lakas ng tawa niya na parang katabi ko lang siya. Kinamot ko yung balat ko. Pumasok yung babae sa kwarto at sinigawan akong umalis na. Sinubukan kong tanungin kung kilala niya yung lalaki pero hindi na ako nakasalita. Pinagpatuloy niya akong sigawan na umalis na at huwag bumalik. Humahagulhol na siya at tinulak akong palabas. Sinabi ko na lang na tumawag ng pulis. Sinarahan ako ng pintuan sa mukha ko. Tumawag siya ng pulis at nakita nila yung suspect. Pero normal naman siya at parang hindi magmamanyak ng babae kaya sinara nila yung kaso. Wala kasing ebidensya. Bumalik pa rin yung lalaki pagkatapos kausapin ng mga pulis. Nagbago yung tono ng kumpisal niya. Naalala ko talaga yung sinabi niya. "Huwag mo na subukan ipakulong ako, father." Ang hirit niya na malamig na malupit na puno ng puot na boses niya. Matagal na akong nakakulong. Hindi na bumalik sa simbahan yung babae. Nagpatuloy pa rin yung paulit-ulit na kumpisal ng lalaki. Araw-araw na parang orasan. Yung gubat, yung insomnia, pareho pa ring mga salita. Sinubukan ko talagang mahuli siya na sabay lumabas ng kumpisalan para makita ko na rin yung mukha niya. Pero palaging wala na siya paglabas ko. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya na akong puntahan yung lote na nasa kumpisal ng lalaki. Mas berde nga yung damo dun sa paligid ng kubo. Dinapitan ko na yung bahay. Parang napuntahan ko na ito dati. May masamang amoy na nabubulok. Bubuksan ko na sana yung pintuan nung nahilo ako ng lubha. Nahimatay siguro ako noon dahil nung paggising ko, andun uli ako sa loob ng kumpisalan na nandun ulit yung lalaki. Tinanong niya ako kung kailan ako huling natulog. Wala akong masagot at tumawa siya hanggang diniin ko yung mga kuko ko sa mukha ko hanggang dumugo. Masama yung tama ng insomnia. Nawawalan ako ng malay. Nung isang araw, ando na lang ako nakaluhod sa harap ng altar na may hawak na chalice at mompo sa kamay na hindi ko maalala kung paano ako nakapunta doon. Pero naalala ko na dadasalan ko sana yung babae at linapit ko yung chalice para makainom. May mali dun sa alak. Napansin ko na lasa siyang bakal. Siguro kinakalawang na yung chalice. Walang bisa yung mga dasal ko. Narinig ko na lang sa mga nagsisimba na yung babae ay nawawala. Alam kong patay na siya at alam ko kung nasaan ang bangkay niya. Pero wala ako ni isang ebidensya at ayaw ko ring masuspetsahan ako. Kaya hindi ko na tinawagan yung pulis. Ang Diyos na yung bahala sa kanya. Hindi siya makakatakas sa parusa. Nag-aantay na sa loob ng kumpisalan yung lalaki isang araw pagkatapos ng balita sa nawawalang babae. Walang senyas na nandun siya pero sigurado akong nasa loob siya. Dapat siguro hindi na ako pumasok at bumalik na lang sa bahay. Pero yun na yung kapalaran ko at pumasok na ako. Walang pag-atubli siyang nagsalita ngayon. Nakaukit yung mga salita niya sa utak ko. "Gusto mo ba ikumpisal yung mga kasalanan mo, Pater?" Tanong niya na parang nangaalas-ka at kampante. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala naman akong ginawang kasalanan. Walang maiinteresan niya. Tinanong ko na lang kung bakit nagkabaliktad yung papel namin dito. Tumawa na naman siya at kinamot ko ulit ng malalim ang mukha ko. Ilang araw pagkatapos nun, may nakilala pa akong isang babae sa simbahan. Nakikita ko siya sa bawat misa. Hindi naman kami nag-uusap pero magalang naman siya sa akin. Hindi siya umalis pagkatapos ng huling misa at kinumusta ako. Nag-aalala siya dahil sa malalim at duguan na mukha ko. Di ko rin naman pwede sabihin ang totoo, kaya wala na akong sinabi. Mabait naman siya at sinabi niyang hindi ko kailangan ikwento. Sabi niya na andun lang siya pag kailangan ko ng kausap. Hindi pa rin nagbago yung sitwasyon dun sa lalaki. Inaantay pa rin ako araw-araw at inuulit yung tanong niya. "Gusto mo na bang ikumpisal ang mga kasalanan mo, Father?" Palagi niya akong tinatawanan at kinakamot ko uli yung mukha ko ng duguan hanggang may magsawang isa sa amin at umalis. 6 na linggo na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko.
Hindi ko maalala kung kailan ako huling natulog. Yung tawa niya ay yumayanig sa ulo ko, na yung balat ko ay duguan na may problema na ako alisin yung dugo sa mga damit ko. Gutay-gutay na yung paboritong sweater ko. Sabi ko na nga ba na hindi na dapat ako pumasok dun sa kumpisala na yun eh. Hindi ko na siya dapat kinakausap pero hindi eh. Hindi ko talaga maiwasan. Kinakamot ko pa rin yung mukha ko habang tumatawa siya. Siguro nga ay dapat ikumpisal ko na yung mga kasalanan ko. Kung alam ko lang kung anong gusto niyang marinig. Tigil na ako. Baka meron sa inyong alam kung paano siya paalisin. Marami pa akong gagawin. Malapit na yung susunod na misa at wala na kaming mompo. Kailangan ko na kumuha pa.